Guys, ngayong araw nga pala ay maliligo kami sa dagat at dahil summer na talaga pagkatapos na mahal na araw, susulitin namin ang pagpawi ng init dito sa Bulinaw. Kaya samahan nyo kami ngayon guys kung wala pa kayo naiisip na puntahan sa pag-swimming. Para ka na rin nasa Boracay sa sobrang solid ng white sand at yung tubig nila dito napakalinaw, kitang-kita yung ilalim. Bago nga pala kami magpunta sa beach ay dumaan muna kami at nagsimba muna kami sa Manawag. Bale meron nga pala kami ditong dalang mga kandila. Sinubukan kong magbenta kaso walang naniniwala. Napakadaming tao nga pala dito sa Manawag dahil linggo ng pagkabuhay. At syempre pagkatapos namin magdasal ay nagtirik nga pala kami ng kandila bilang pasasalamat, paghingi ng tawad at paggabay. At shoutout nga pala sa mga tropa natin dyan na nakakilala. At bago nga pala kami tuluyang bumiyahe, bumili muna kami ng tupig. Grabe, meron pang pre-taste at pag bumili ka, meron pa daw dagdag. Napakasarap at sa pre-taste pa lang talagang mapapabili ka na. Maya-maya nga lang ay bumiyahe na ulit kami dahil ilang oras pa ang babaybayin namin. Gabi pa kami umalis dahil napakalayo nga ng Antipolo to Pangasinan. Kasama nga din pala dito ang aking anak. At pagkatapos nga ng ilang stopover ay nakakita na nga kami ng lighthouse, isang senyalis na malapit na kami sa karagatan. At sa aming pagpapatuloy nga ay unti-unti na naming nakikita ang napakagandang tanawin. At nakarating na nga kami sa aming pupuntahan. Ang kasama ko nga pala dito ay ang kumpare kong si JR at ang kanyang pamilya. Biruin nyo ay naimbita pa tayong maisama sa ganito kagandang klaseng lugar. Alas 10 ng umaga na nga kami nakarating pero alas 2 pa daw ang tunay na oras namin dun sa tunay naming tutuluyan. At habang nag-aantay nagbaba na nga kami ng ilang gamit para makapagluto. Pansamantala ay kumuha na lang muna ng cottage para makapagpahinga ng maayos. Bali magsasaing na lang dahil meron ng ready to eat na ulam, adobo at laing. Grabe, napakadami nga ng tao dahil patapos na nga ang Holy Week at may pasok na naman kinabukasan. Ang sarap magpalutang-lutang na parang walang utang at maya-maya nga lang ay naluto na ang sinaing. Tara, kain tayo. At pagkatapos nga kumain ay nagpahinga lang kami ng konti at nagbihis na ako ng pampaligo dahil hindi ko na nga talaga matiis ang ganda ng tanawin. At pagkatapos nga ng umaatikabong lubluban ay nakapaghakot na nga kami ng aming mga gamit dito sa tunay naming tutuluyan. Mahigpit na ipinagbabawal nga pala ang alak sa tabing dagat dahil yung iba pag may tama na tamang swimmer. At bumalik na nga kami sa dagat, kanya-kanyang posing na para sa picture, pampo sa IG, sa TikTok at kung saan-saan pa. Ang bagong mukha ng Tanduay Ram 2024 calendar. Sa kabilang banda naman ay itong si Tatay Fred ay may nahuli daw na jellyfish. Mukha lang siyang lumot na palutang-lutang, hindi daw ito yung klase ng Makate dahil yung Makate daw yung kulay transparent. Nilapitan ko, tinitigan ko, parang buong kulango, tumitibok pa. Sa may di kalayuan naman ay may pinagkakaguluhan ng mga tao. Meron kasi ditong nagtitinda ng sariwang pusit at malaking yellowfin tuna. Bali 350 daw ang isang kilo ng laman at umabot ng 2.5 yung hawak ni kuya. At nalobat na nga din pala ako at hindi pambasaan ang ating cellphone. Hanggang alas 6 lang daw ang paglalangoy dahil may nalunod nung nakaraan kaya ipinagbabawal na sa gabi. Eto na lang muna ang aasikasuhin kong tilapia dahil yung mga tilapia dun sa tabing dagat ay pag dinakot ko baka magpapulis. At sinalang ko na rin pala ang bangus, pinasobrahan ko na yan para talagang diretso na sa pulutan. At nag-ihaw na rin pala kami ng pusit galing dun sa nagtitinda kanina sa Dalampasigan. Syempre hindi mawawala dyan ang malupit na sausawan. Tapos na nga kami lahat kumain at nilabas ko na ang aking pangmalakasang extension. Baka kasi malaglag eh.